Okay, update tayo sa BTC. So, nagkaroon tayo ng, ng dump ngayong araw. Kanina lang to, mga 8:30 PM. So, punta tayo ng 1 hour. Magulo siya na magulo. So, ang inaabangan natin dito yung potential breakout at nag-dump siya, no? So, kung titignan natin sa news ngayong araw, kaya natin ang CPI reading natin. Ang CPI reading natin pasok sa core inflation. Etong inflation rate mas mababa, no? So napag-usapan natin to last time na kapag mas mababa ang inflation rate na actual kaysa sa forecast, medyo medyo delikado. At meron siyang maganda siya in the long term na bullish. Ang problema lang baka masyadong mabilis bumagsak yung inflation rate. Okay? So ibig sabihin, yung yung natin, interest rate natin baka masyadong matagal na mataas. Okay? At ang possibility na mangyari doon maraming maghihirap na tao, lalo na kapag nawalan ng trabaho. Okay? So, generally, long-term bullish to. Long-term, pero pangit yung approach niya papunta sa lower inflation rate. Okay? At ang kakalabasan nun, meron tayong short-term bearish doon na kakalabasan. No? Sabihin natin, short-term to long-term, baka magkaroon pa ng recession. Pag recession, medyo medium long-term ang kakalabasan nun, no? So, tingnan natin sa iba. Inflation rate, pasok. Core inflation rate, 0.3, no? Parang contradicting dito sa inflation rate natin na headline at saka yung core inflation na ito tumataas ng konti. Pero month over month lang naman to, no? So, mas importante itong year over year, no? So, medyo pangit to. Pangit. Hindi ko masabi kung pangit ba kasi maganda siya sa long term pero pangit siya sa short term to medium term at medyo medium long term, no? Kasi riskier to kapag masyado mabilis ang pagbagsak ng inflation. Expect natin baka magkaroon tayo ng ng 0.5 na rate cut na 50 basis points sa sa September ng tama ba? 18th. September 18, no? So, may basa tayo dito. Kaya tayo nagda-dump, no? Kaya tayo nagda-dump kasi hindi maganda 'yon. Okay? Na at least sa short term hindi maganda na mabilis tayo dump sa inflation rate or basically masyado mabilis yung deflation natin, no? Okay, anyway. So, ang ganda nito, no? Nag-double top pa dito. Double top, oh. Ito yung ito yung bad trip dito, no? May short ako dito last time, yung kahapon, no? Sa bandang 57,400 area na yon. May short ako isinagad pa na isa pang beses na retest, no? Sayang, okay lang. Kasi hindi ko rin kasi 100% sure kung ano bang rules dito sa mini wave at yung macro wave, no? So, eto meron tayong basa dito. Actually, lalagay muna natin para makita natin ng maigi. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 na kapag na-overlap tong first wave, makita natin nag-overlap siya, no? Dalawang beses siya nag-overlap. Kaya hindi na ako nag-trade dito. Hindi na ako nag-short pa ulit. Pero ayun nga, at the same time, resistance siya. Makikita din natin yung mga dati nating mga linya-linya dito na puro resistance to, no? Ito, resistance tong 58,300 na pwedeng na-wake up niya to at binagsak lang. Pero yun nga, no? Medyo mahirap masabi. Kasi meron, at least sa ko, sa TA ko, invalidated dapat yun. At least sa impulse wave theory, invalidated dapat yun, no? Pero hindi ko sure kung yung mini wave na to, ito, kung sabihin natin ABC lang to, yan, ABC, na mini wave ABC ng malaking third wave na paparating na dump na dito, or C wave na dump dito, pwede bang mag-overlap dito sa A wave or first wave, no? So, either A wave to, ganito ang itsura, either A, B, teka, tama ba to? Hindi pala, ito pala yung A wave na, tama ba? Nasaan ba yun? Teka, nakalimutan ko na. Wait lang, tingnan muna tayo ng daily. Bro natin lahat. Yan. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Meron tayong A, B, C. O, tama, A wave pala to. So, tama pala. Potential na meron tayong A wave, B wave, at paparating na C wave dito, sabihin natin, or possibly mas malaking 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3,
4, 5 na ganyan na itsura bago tayo magkaroon ng isa pang ABC dito, ABC, then isa pang 1, 2, 3, 4, 5, no? 1, 2, 3, 4, 5. Kung saan man ito paparating at baka umabot tayo ng mga 45k area. Okay? So, babalik ko lang yung mga drawing ko saglit. Makita natin nagre-retest tayo. No? So, alam natin na, or at least nape-predict natin dito sa part na to na may potential na may fake breakout dito sa descending channel na to. Fake breakout, no? So, nag-fake breakout nga, hindi tayo. Yung problema ko, hindi ko expect na abot siya ng 57,918. No? Ayun yung hindi ko expect, no? So meron tayo dito, no? Inaabangan ko lang yung mga bandang 0.5 ito, or kung sumagad ng onte, ng onte ang kakalibasan, meron tayong C wave na target dito. Hindi ko sure kung anong value nito. Tingnan natin. Banding ganyan. Na dito lang banda, no? Na maximum of 1.618, pero lumagpas siya. Ito nag-close above pa. So alisin ko lang tong isang to. Yan. Lumagpas pa siya, ito lagpas rin to, no? So may probability to, okay? May probability to na meron tayong first wave, second wave, third wave, okay? At itong ginagawang to 1, 2, 3 ABC, possible pa. Para malaman natin, so ito pwedeng maging third wave to at itong push down na to, tingnan muna natin ang volume natin saglit. May konting volume, no? May konting volume sa area na to. Ito na nag-push up tayo para sa third wave, possible, pero hindi mataas yung or more like hindi ko ganong ka-sure na third wave to. Possibly nasa 50-50 pa rin tayo sa tingin ko. Mako-confirm natin na hindi hindi impulse to the upside to kapag bumalik tayo dito. Okay? Dito sa 54,879. Okay? Pag bumalik tayo dito, invalidation ng pump to the upside yon. At ang kakalabasan, etong overlap na to, most likely, baka wala, kasi di ko nabasa to sa impulse wave theory na na kung pwede bang mag-overlap ang mini wave sa macro wave, no? Wala akong nabasang ganun. At rare ko makita to. Sobrang rare ko makita to. May mga nakita akong ganito na nag-overlap yung mini wave sa macro wave, pero tumutuloy pa rin siya na walang invalidation ng kinakalabasan pa rin. May mga ganun ako nakita, pero may mga times din na okay, invalidated na impulse pala to the upside talaga yun, no? So ano yun, medyo 50-50 siya kumbaga, at hindi ko at least sa na-research ko, wala akong nakitang ganong rule na pwedeng ma-invalidate ito or itong macro wave na to ng mini wave na to, no? So hindi ko alam. So sa ngayon, hindi ko rin sure kung itong ginagawang bang ito ABC ba to na may C wave tayo dito of some sort, na meron tayong A wave, B wave, at meron tayong 5 waves na C wave. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Kapag ganito, makaka-expect tayo, meron tayong A, B, C dito, at tutuloy ito isa pang beses to the upside. Okay? So, ayun ang ma-expect ko kung ganito. Medyo makikita natin nag-support sa linyang to, sa downtrend line na to, at baka mag-pump to, no? Okay, so matatandaan nyo yung CPI reading, long-term bullish. Okay, pero short-term bearish siya. So hindi ko alam kung gaano ka short or gaano ka iksi yung short-term time frame na yun. Hindi ko rin ganun ka sure kung gaano kahaba yung long-term time frame na yun, kasi may paparating pa tayong recession. So baka yung long-term na sinasabi ko baka yung long-term na paangat na to, or yung long-term pa nasa sa mga next year pa. Hindi ko alam kung alin doon yung pinakatama. Okay? So, aabang tayo dito sa galaw na to. Lalo na kapag medyo nag-overlap na tayo. So, ito na, meron tayo isa. Medyo may overlap na. Pwedeng pwedeng corrective. Teka. Kung ito yung 1, parang medyo so medyo mahirap mabasa to sa ngayon. So meron pa tayong isa pang invalidation point dito. Yan.
Ito hindi invalidation point lang. Hindi invalidation point to. Ano lang to? More like potential ABC recovery na 1, 2, 3 tapos meron tayong ABC. Okay lang malagpasan niya to. Pero pag ito nalagpasan niya itong value na, anong value na to? 56429. Medyo kailangan natin magdalawang isip kasi baka gumawa lang to ng ABC correction kasama dun sa news na okay lang pala na hindi ako nakapag-short dito, okay lang na hindi ako nag-short o hindi ako nagdagdag ng short pa dito, no? At baka itong dump na to corrective move lang bago mag-pump. Okay? So, ando dun pa rin yung yung idea na baka bullish pa rin to. Medyo mas pataas pa rin yung probability na may makikita pa tayong higher targets dito. Expect natin baka yung 60 mga 6300, 700 data banda kasi meron tayo ditong some sort of ito banda dito siguro. So tignan ko lang na maayos 4 hours 6800 no dito banda. So possible pang mag-push up papunta dito sa mga level na to. Pwede ring mag-push up higher pa to. Okay, so ganito pwede pang mag-push up higher to na tipong higher high dito, no? Higher high dito. At ang base pa rin nun, potential ABC. Pero nagkakaroon na to ng chance para maging impulse. Okay? Nagkakaroon ng chance para maging impulse yun. So, hindi pa rin natin sure kung anong galaw doon. Pwedeng dumiretso, pwedeng dito na mag-reject. Okay? So, ay siguro update natin sa BTC. Medyo sa tingin ko ipapa-absorb muna natin yung yung news sa mga tao at titignan natin kung magkakaroon ba to ng break ba talaga kasi medyo nagba-bounce tayo konti. Yung natin ito, may liquidity grab potentially pero nagsusupport siya dito sa area to, no? Ayan, medyo nagsusupport tayo dyan at mga mini resistance to dati na ginagawa natin as mini support ngayon. So, nagbabounce tayo doon. Makikita natin yung breakout. Kailangan natin mag-ingat dyan. Baka baka masyado tayong ma-excite sa short at magpapampa pala tayo sa pampesos, no? So, ay lang yung tingin ko na dito sa galaw ni BTC, sa tingin ko baka magpampa to at baka natapos yung ABC correction dito para sa potential no? Kasi ganito yun ang ABC correction ganito meron tayong potential A, B, tapos yung C5 waves. So pwedeng dito banda yan na maliit na ABC correction, mga ganyan lang, no? Kasi meron na tayong first wave, second wave, third wave, fourth wave at potential fifth wave pa dito na pwede tayo umabot lang dito sa mga area to. Maraming resistance dito sa 60k area. Ito, no? 60k area. Maraming resistance dyan. So, possible na dito lang yung C-wave. Basta makabuo to ng 5 waves. Pwede rin, gawin nito yung some sort of 1, 2, mas malaking 3, 4, 5 na ganyan. Nung kakalabasan na itong 5 waves na to 1 wave pa lang. 1 wave pa lang. At tapos meron tayong 2, 3, 4 para sa C-wave. At ang kakalabasan dito pa yung C-wave. Okay? Ayun lang yung dalawang scenario na makikita ko sa bullish or at least yung bearish na mayroong recovery for the bullish, no? Gets nyo ba? Na magpapump muna bago mag-dump or magpapump muna ng ganito kalaki bago mag-dump. Okay? Ayun yung nakikita ko. Sa bullish, syempre, kung dumire-diretso siya dito at nag-higher low, mas pataas yung probability na be-breakout at mag-aaroon tayo ng mas malaking gantong klaseng impulse, no? Meron tayong first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave. So itong 5 waves na to impulse lang to ng first wave na 1, 2, 3. Ito ng 1 na to, no? Kakalabasan. Okay? So ilang siguro update natin sa BTC. Tingin lang tayo ng stock market saglit. Babalik ko lang yung mga drawing ko. Yan, alisin natin yan. So stock market, tingnan natin. 4 hours nagda-dump. Pangit to sa stock market, no? Kasi meron tayong some sort of double top dito and potentially magkaroon to ng meron ba tong 3 waves, hindi ko pa makita, no? Pero parang ano ba yung high niya dito?
Ito ba yung high niya? O ito ba yung high niya? Parang parehas lang, no? So, hindi ko alam kung anong high niya dito, no? Pero in case na kung alin dyan yung high, pwedeng ito yung 1, 2, or kaso parang bawal ata tayo, no? Baka dito yung 1, 2. Pwede pa ba to? Kung dito yung 1, possible pa naman to, no? So, may possibility of 1, 2, hindi pa tapos tong 3, most likely 4, 5, ganyan. So, hindi ko alam baka pwedeng ganyan ang gawin. Nire-retest lang tong breakdown point siguro bago bumagsak, no? So, hindi ko sure. Pero, hindi maganda to para sa stock market. Sa ngayon, makikita natin yung mga double top itsura niyan madalas letter M, no? Letter M. Then, magkakaroon tayo ng neckline. After nyan, ito yung pinaka-importanteng pivot point na kapag bumagsak, baka confirmation ng start of bear market yon. Okay? So, Nasdaq, sa tingin ko Nasdaq sobrang hina na, no? Okay, mahina na nga si Nasdaq. Sobrang lakas si Nasdaq dati pero siya yung medyo sobrang hina ngayon. Si DXY, nagkaroon siya ng recovery. Some sort of recovery, no? Itong CPI reading, no? Malakas to, no? Ibig sabihin, nagtatago ng pera ang mga tao ulit. Okay? So, hindi maganda yun para sa risk on assets. Okay? So, pwede tayo maka-expect ng in the future, baka mag-dump tayo lalo na kapag nag-pump si DXY. Okay? Do-double check natin saglit sa daily kasi malapit siya sa mga lows na to, no? Yan. Itong mga area ng lows na to. Ito, no? Parang ganyan. Makikita natin dito, breakdown point, pero ito rin yung breakout point, retest, pump. So, kailangan baka din nyo na makita na maayos yan. Breakdown, breakout, retest. Okay, makikita nyo yung retest, ha. At ando dun din siya nagsusupport. So, medyo medyo may signs of bullishness to na na-hold tong level na to. Itong 100, 0. Ano ba level? 100 point, sabi natin, 0.6, no? So, abang-abang, ha. Abang-abang kasi pwede mag-reversal to. Baka gumagawa to. Baka hindi na head and shoulder, hindi na inverse head and shoulders to. Baka cup and handle lang to. Na ganito. Cup, handle, pump. Pero bihirang mangyari ganito kalalim yung handle. Bihira mangyari yon. Dapat mga banda dito lang. Yan. Pero in case na dapat 2/3 to, no? So, ang measurement ng cup and handle at least. So, sa mga gusto mag-check ng mga ano bang mga target sa mga ano tawag dito yung mga mga pattern trading. Meron din ako idea kung ano yung mga pattern tradings pero hindi ganun ka wide yung knowledge ko kasi ginagamit ako lang ng impulsive theory. Pero yung cup and handle pattern, meron siyang neckline of some sort dito o baka dito yung neckline. Sabihin natin dito yung neckline. Tapos meron tayong cup dito. Paano ko ba drawing yun? Meron ba tayong arc? Ito. Wala dyan, hanggang dyan. Pangit na itsura, no? Parang hindi cup and handle. Parang, yan, siguro ganyan. Cup and handle. Then, etong height nito, dapat 1/3 lang. So, mula dito, paano ko ba i-1/3 o 2/3 to? Basta imatahin na lang natin. Sabihin natin mga banda dito. At yung kalahati, no? Kalahati. So, most likely mga banda dito, yung 2/3 at dito yung mga banda dito banda yung 1/3. So, lagyan lang natin. Lagyan mo natin sa ilalim, no? So, siguro dito yung mga 2/3. 2/3 at dito banda yung 1/3. Okay? So, itong dalawang to, dapat dito tayo dito tayo dapat nagbabounce or dito dapat tayo nagbabounce sa mga area to. Kaya siguro meron tayo some sort of resistance dito kasi 2/3 to ng cup and handle pattern. So, syempre, pag nag-breakdown, invalidated yun. No? So, itong area to, pwedeng mag-breakout to, no? Ito lang yung hindi ko sure. Yan. Kasi dapat hindi tayo bumabagsak below pa dito sa 2/3. Medyo bumababa yung probability na magpa-pump to. So, ibig sabihin, mas highly likely kung lagpas 2/3 na, baka mag-dump pa tayo ng lower lows pa. Pero,
ito lang yun, no, makikita natin, no, yung some sort of support level na to ay now hold pa. Okay, so sa ngayon goods pa naman si DXY, or more like actually pangit sa risk on yun na good si DXY, no, kasi si BTC baka mag-dump, tsaka si stock market baka mag-dump kapag nag-pump to at na-hold to ng malakas, no. Okay, so let's siguro update natin. Wala tayong siguro pag-uusapan, abang na lang tayo ng galaw ni BTC, at siguro para sa akin baka hintayin ko na yung rate cut sa September 18 bago ako gumawa ng trade, para at least confirmed na ko or more like yung mga susunod pang mga news hindi na masyado magiging super volatile, no, kasi sa CPI tsaka sa ang tawag dito sa FOMC meeting, eto na siguro sa tingin ko yung mga pinaka-importanteng news, no, na aabangan natin, kasi doon na yung area kung saan pwede na mag-start yung pivot ng kung super bullish ba si BTC or super bearish ba si BTC. Okay? So, maraming analyst din na na medyo nag-flip bearish na rin. So, hindi ko sure, pero meron pa rin mga bullish, ito yung gusto ko i-point out, hanggat nasa ibabaw tayo nito. Hanggat nasa ibabaw tayo nito, bullish pa rin tayo. Generally, bullish pa rin dapat tayo. Buburin ko lang saglit lahat, ha. Yan. Basta nandito tayo, bullish pa rin ang market structure nito. So, generally gusto natin sumunod sa trend, no? Pero medyo mahaba na to. No, kumpara dito medyo mahaba rin to, pero kukumpara natin dito mas mahaba na to, no? So, dapat nagpa-pump na to. Pero hindi tayo makakita ng strength sa ngayon. Okay? Ang nakikita pa lang natin parang corrective move lang to, no? So, iingat tayo sa corrective move na yun. Kapag corrective move lang, nagpump na to ng final fake out to the upside, baka biglang mag-dump na. Ano lang yun, pampa-aware lang. Hindi ko sinasabing magbe-bear market tayo. Medyo tumataas lang yung probability na baka mag-bear market tayo. Makikita rin natin sa Gaussian channel yon. Punta tayo ng weekly. Every time na nababalikan natin to, actually nabalikan natin ng pangalawang beses. Pangalawang beses nagsusupport naman tayo, no? Pero meron tayong mga ganyan, no, na babalikan natin pero magpapampa naman. Pero yung iba, babalikan natin, magkakaroon ng maliit na recovery, then magdadump into red Gaussian channel. Ito, dito pa siya nag-red, no, kasi nagpampa siya na isa pang beses para kompleto yun yung 1, 2, 3, 4, 5. So, excuse me, na sistok ako. So, ganun din dito, nababalikan dito, magsusupport ng onte, dead cat bounce, then dump, no, sa red, doon banda yung bottom, no. So, abangan natin yan. So, ito ano kayang gagawin? Isang beses pa lang natin ginawa to, no, na bumalik tayo dito at nag-pump ng isa pang beses. Isang beses pa lang natin nagagawa yun. Ito, nabalikan natin. Anong gagawin? Magpapump ba ng isang beses o yung maliit na dead cat bounce lang na ganyan, then magda-dump. Okay? Ayun yung yung medyo mas bias ko sa ngayon. So, pares naman doon sa basa natin, no, doon sa short-term time frame na meron tayo potential na ABC correction. Na after na ito, yan, after na itong dump na to, kasi mukha pa rin tong 1, 2, 3, no? Mukhang tatlong waves lang talaga to. At ito, hindi ko alam kung medyo mahina yung galaw niya sa sa CPI reading. So, ibig sabihin medyo hindi ganun ka-interesado yung mga tao. Baka unsure pa rin yung mga tao. So, anyway, yung basa natin ganito na potential ABC, ito yung makikita ng mga tao na dead cat bounce, or baka dito banda, double top, or baka dito sa mga 6,700 area, 6,500 area, no? Or 800 ba yun? Nakalimutan ko na. So, ay lang update natin. Ingat sa trades at GG's boys.